Hello everyone! Ang gagawin natin ngayon na skirt is mermaid. Una, gawa muna tayo ng boundary. Dito, suka tayo ng 1 inch boundary natin sa zipper line. From boundary here, mark natin ito ng A. Ito yung waistline natin. Tapos, from A to down 7 inches. Ito na yung hip line natin, katulad lang sa pencil cut. Tapos, down tayo ng 14 or 16, depende na sa inyo kung alin yung pipiliin nyo. Pwede na rin sa 15, lalo na yung mataas ang legs. Tapos gamitan natin ng straight line para meron tayong guide. Minsan pag gumawa ako ng mermaid na ganito, lalo na pag stretchable, 16 yung ginagawa ko ditong down. Tapos pwede mong sukatin lang yung sa may legs para makuha mo yung tamang fit talaga, kasi hindi naman yan mahirap ilakad kung stretchable. Pero kung hindi stretchable, tama-tama mong hindi siya madadapa kung maglakad. Kunin mo na ang sukat ng sa tamang distance sa legs. Tapos ito, mark natin ng B. Tapos ito C. Tapos yung length sa skirt, karaniwan 38. Ang gagamitin natin ngayon na length is 38 lang muna. Sukat natin dito at saka dito sa zipper line banda. Tapos straight line na muna natin. Tapos, sukatin natin 1/4 ng waistline. Halimbawa, yung waistline is 30. 1/4 ng waistline is 7.5. Plus 1 inch na allowance plus 1 inch na dart. 8.5. Then allowance 1 inch. Magiging 9.5 na yung sukat. Halimbawa, yung hips is 38. Atin natin ang 38 sa 4. 19 yung 1/2. So 9.5 yung 1/4. Tapos 1 inch para sa allowance. Sa may bandang legs, kung gusto ng customer mo na fit, sukat mo na lang yung mas fit sa kanyang legs. Pero kung standard lang, pwede mo naman dito bawasan ng 1 inch. Yung hips, bawasan mo na lang ng 1 inch. Halimbawa, 9.5, bawasan mo ng 1 inch, magiging 8.5. Karaniwan kung nagbabawas ako ng 1 inch, dito ako sa 16. Pero nasa iyo na yan, i-adjust mo na lang. Dapat mag 1 inch talaga tayo ng allowance para sa mga adjustment natin just in case. Ito, i-label na natin ito ng A,
A1, tapos sa allowance A2. Dito B1, allowance is B2. C1 yung measurement, C2 yung plus allowance. Then, connect muna natin yung A2 at saka B2. Tapos B2 at saka C2. So, may pinakababa. Yung hips natin, dagdagan natin ng 4. So, ang 9 and 1/2, dagdagan natin yung 4. Pero yung 4, hindi pa yan masyadong malaki yung opening. Nasa sayo kung i-adjust mo na lang or okay ka na sa 4. Depende yun sa demand ng customer. 9 and a half, 10 and a half, 11 and a half, 12. So, 13 and a half. Or gawin natin 14 and 1/2. Tapos, line natin ng hip curve. Pag ganyan. Tapos, sukatin natin yung sukat natin sa gitna. 38. So, dapat dito sa gilid is 38 din. Tapos, i-mark natin. Tapos, yung guhit sa ibaba, baguhin natin yung hip curve, yung gamitin natin. Kasi curve na yung line. Tapos, i-label natin ito ng D. Tapos, dito, diretso na lang tayo nandito. Tapos, from A, sukat tayo ng 1/2 sa bust measurement, yung bust distance. So, halimbawa, ang bust distance is 6 and 1/4, so 3 and 3/4. 3 and 3/4. Yung guard is less 1/2 plus 1/2. So, down tayo ng 5 and a half. So, dito sa 5 and a half, sukatin din natin ang 1/2 ng bust point. Dito rin yung bust point, tapos yung sa dart. Dito, lagyan natin ng straight line. Tapos, iguhit na lang din natin yung less 1/2 at plus 1/2. Sa baba, sukat din tayo dito ng 1/2 ng bust point. Pati na rin sa pinakababa. 3 and 3/4. Tapos, guhitan natin ang straight line. Dito sa baba, kung nais mong mas malapad yung dito sa baba kisa dito sa taas, pwede lang dito ka mag-start, or karaniwan din ako mag-start is dito. Pero pwede na rin dito mag-start yung opening. Halimbawa, dito tayo mag-start. Lagyan natin ang markings. Tapos kung ano ang sukat natin dito, ganun din ang sukat natin sa kabila. Halimbawa, ito 3 and 3/4. Tapos straight line natin siya. Tapos doon din sa kabila, 3 and 3/4. Ito, label natin ito ng A3. A3, tapos yung less 1/2, A4, tapos A5. Tapos ito, A6.
Tapos dito, gawin natin itong B3. Ito C3. So, gawin na lang natin itong D3. Yung cut natin dito. Tapos itong line na to, gawin natin D4. Tapos itong line sa kabila, D5. D3 to D5, connect natin ang straight line. Dito sa A, baba tayo ng 3/4. Kung malaki yung may kwitan, gawin natin 1 inch. Tapos, hip cord. Connect natin ang hip cord. Gawin natin siya na markings A7. Tapos, pag nag-cut tayo nito, ito banda dito, gawin natin panel 1. Ito panel 2. Sa likod, gawin natin ang likod na panel 3. Tapos ito dito, panel 4. Yung panel 1, isa lang siya sa harap kasi dito banda, ipo-fold natin ito sa panel 1. Yung panel 2, bali dalawa siya. Panel 3 is dalawa din. At saka sa panel 4. Ito lang siyang panel 1 ang magkadugtong. So, yung panel 1 natin, dadaan siya sa A to D, then cut sa D4, at sa D5, tapos from A5 to A6 to C3 to D5. Ito banda yung kunin natin sa panel 1. Tapos dito naka-fold siya. Then sa panel 2 is A4 down to A6 to B3 to C3 to D3 to D4. Tapos dito, then C2, then B2, then A2 to A4. Then ang panel 3, A7 to B, C, then D. Then dito tayo sa D5. Tapos D3, C3, B3, to dito, gawin na lang natin ito na A8 para madali nyo siya sundan. Dapat lagyan na lang natin ng label. Tapos dito sa kabila, gawin natin siyang A9. Kasi yung mga point, kapag kabaguan pa tayo sa pagkat, mahirap siyang tandaan kung hindi natin lagyan ng label. So, sa panel 4, dito sa A9 to A6, then B3, C3, D3 to D4, D4 to D2, then C2, D2, then A2. Tapos, balik siya sa A9. Yan na ang final cut niya. Changeable lang nito, itong C, line C at C, sa D. Depende sa demand ng customer at saka gusto niyang mas wala pa dito. Pero kung merong train yung sa likod, mag-adjust tayo dito sa length. Kasi yung iba, yung gagawin nila sa mga pang-pageant, adjust sila dito. Tapos yung dito, connect natin. Mas maganda kung mas cord siya sa may tray. Pwede natin siyang pag ganyan. Tapos ganyan. Para mas malapad yung tray. Mas maganda siyang tingnan. Hindi siya bigla yung pagka slant.
mas pwede pa nga yung ganon siya. Kasi yung ginagawa ko dito, mas malapad yung dito sa may bandang train. Pagka ginagamit siya ng pageant. Tapos yung dito sa may likuran, pwede natin siya itong i-extend. Halimbawa dito, pasok tayo dito ng, halimbawa pasok tayo dito ng 1/2 inch. Tapos, line natin ng ganyan. Para mas ma-emphasize yung sa may bandang puwitan. Tapos, extend natin yung dito. Pwede siyang straight, pwede siyang curve. Mas maganda kasi yung paunti-unti. Tapos ganyan. Dapat mas mahaba dito kaysa doon sa sa end natin dito sa D. Mas mahaba siya. Kasi train na siya, tapos extension sa train. Tapos yung cutting natin dito tayo sa D5. Tapos, ito pag may train na tayo, yan kasing D5, lagpas natin doon sa D6. Kasi kulang yung natin. Kailangan pa natin dagdagan. Kung gusto nyo siyang malaki talaga dito sa train, ganyan siya. Pero ngayon, kulang tayo ng papel. Dito lang natin banda muna i-extend. So, ganyan siya. Halimbawa, yung sukat natin dito is 45. So, dapat lagpas tayo ng mga 50. Sukatin natin hanggang 50. So, dito natin makukuha ang 50. So, dito natin makukuha ang 50. Ganyan na lang natin yung line. Tapos, gantungan natin ng straight line. Yung cut na to, malaki yung tila magagamit. Ito dito, extend na lang natin siya side curve. Ganyan. So, ito na siya ang gawin nating D7. So, sa may, lang siya, sa may likuran. Sa may train. So, doon tayo sa A, B. Dito sa C, binawasan natin para masyadong emphasize yung sa may, para ma-emphasize yung sa may puwitan. Tapos dito, straight line. Tapos, train, doon na siya sa D5 extension. Tapos dito. Tapos itong dito, itong D5, saka D4, mag-extend yan siya kung may train. Ganyan. So, yung panel 3, siya dadaan dito. Tapos yung panel 4, ito dito sa A7, sa A9 to A6, B3, C3, D3 to D4. Tapos doon na sa dito, C2 to B2 to A2. Yan na yung guhit natin sa mermaid cut. Tapos doon sa train. Yan.
Yung extend, yun siya yung train. Kasi yung train, siya yung nagpapaganda dun sa may likuran. Karaniwan gamit natin itong may train sa may pageant at saka sa para pang wedding na gown.